Ako po si Jacqueline Jose at ginagampanan ko ang papel ni Dolores Espinas. Chief Deputy siya ng isang bilibid kung saan napadpad ang grupo nila Tanggol. Pupari niyo po bang i-describe yung character ni Chief Dolores Espinas? Maraming layer yung character niya eh. Maraming sinabi sa akin si Coco, ang ating direktor, kung saan pupunta at kung paano dadalhin si Chief yung character. So hanggat maaari, nagsisimula pa lang tayong magtrabaho, nakabukas pa po ako. Bukas pa rin po ang mga layers para pagka merong naisip si Direk Coco na ito gawin mo kasi ito pupuntahan. Malaya po akong makakapunta kung saan ko pwede o gusto ni Direk pumunta yung karakter. Sa ngayon po, ano po yung papel ni Chief Dolores Espinas sa buhay ni Tanggol habang nasa loob siya na kulungan? Ano siya eh, siya ang head ng bilibid na ito. May mga galamay siya, may mga tao siya. Hindi natin pwedeng sabihin kung bad or good kasi nasa layering yan. Pero ang alam ko lang, ang ginagawa ko, tough siya na deputy director. At siya ang nagpapagalaw ng bilibid. So, ang pagpasok ni Tanggol, nakasalalay sa kanya. Bilang Chief Dolores Espinas, ano yung pinaka-biggest challenge niyo so far in role-playing of that character? The role itself, first time kong gumanap ng ganito eh. Yung tough na Merango, one-star general. So, medyo sa akin, very challenging. At tatrabahuhin ko naman ng husto. At kung villain tayo. Yung todo-todo. So, kung kontrabida siya, all the way, hardcore, we'll do it. Ano po yung kailangan nilang abangan ng ating mga manonood kay Chief Dolores Espinas? Actually, pumasok kami dito nang nakatayo ang programa. Ang ibig sabihin ay mataas, malaki, at kaabang-abang. So, kaming mga bagong pasok, kailangan naming kahit papano makasabay. Kung hindi man namin mapantayan yung taas ng lahat ng mga characters na nandito, dahil talaga naman, bawat characters ay lumalaban. So, ang goal namin, ang aking personal na opinion, ay palakasin ang character para hindi naman po nakakahiya dun sa pinasukan naming programa na nakataas ng maayos. Nung nakakatanggap po kayo ng tawag na iniimbitahan kayo na maging bahagi ng Batang Quiapo, ano po yung naramdaman niyo? Joy. Masaya. Una, si Coco parang anak ko na yan. Ang unang pelikula niya ay kasama ako. Masahista nung araw, matagal na panahon. At mula noon, hindi naman kami nagkaroon ng nag-lose contact. In short, nagkakausap pa rin, nagkataon lang na sa ibang estasyon tayo at that time, hindi tayo nakapasok sa probinsyano. Pero ang pakiramdam ng artista, ako kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, bawal sa probinsyano, natapos, parang hindi kompleto yung pagiging artista ko. May ganong feeling. Hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista. Pero ako bilang artista, ganon ang pakiramdam ko. Kaya nung paunlakan tayo na maging bahagi ng probinsyano, parang you feel complete. Sabi niyo na rin po na meron na kayong working relationship with Direk Coco and we've been shooting for almost 3 shooting days. Kamusta naman po yung experience niyo sa buong program? Well, sabi ko nga sa iyo, kung nakatayo ang
ang palabas nila, ibig sabihin, ang lahat din ng tao sa paligid ay nakatayo. Isang pamilya itong pinasok namin. Kailangan naming isipin na pumasok kami sa isang pamilya at kami ay dayo. Pero pipilitin namin maging kapamilya din noong pinasok naming programa. Gusto namin sana ng grupo namin na maswak kami. So, kung ano yung mga tao sa paligid, ganon din ka-solid yung samahan nila. So, we have to abide by that, na isa silang pamilya. So, makisama tayo. Ano po yung nilulook forward nyo sa working here in Batang Quiapo? Oh, alam mo, nung first day ko, tumakbo agad ang utak ko, naglaro. Gustong-gusto ko yung role. I'm looking forward na magampanan ko ng maayos. At mapantayan man lang yung kanilang binibigay na effort. Yun lang. Maaari po natin